Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, February 3, 2024. Umiiral pa rin po sa ating bansa yung Northeast Monsoon o yung amihan at ito nga po ay nakakaapekto na sa may parte ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Ilocos Region, Cordillera at natitirang bahagi ng Central Luzon. At bumubugso na nga yung ating easterlies. Muli na nga po itong bumugso. Kaya saan natin na makakaranas na ng malinsangang panahon ang parte ng Metro Manila, Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental. Asahan na po natin na makakaranas na po tayo dyan ng maalinsangang panahon. Pero sa mga susunod na araw, may tsansa muli ng mga pagulan dahil nga sa posibleng kumpulan ng kaulapan na posibleng maging low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po yan sa Advanced Weather Forecast. Sa ngayon nga po, mananatili nga po na magiging maayos at maganda naman ang lagay ng panahon. At pagdating nga mamayang alas 10 ng umaga, patuloy nga pong magiging maayos at maganda ang lagay ng panahon. May mga tsansa ng mahina at katamtamang pagulan lamang sa ilang bahagi ng eastern section ng Bicol Region, Northern Luzon, at magiging maayos naman ang lagay ng panahon ng halos malaking bahagi ng bansa. Pagdating naman ng alas 3 ng hapon, may tsansa ng pagulan sa eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Ito po'y may hina at katamtaman lamang. At pagdating naman po ng alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, mamaya, magiging maayos at maganda po ang lagay ng panahon maliban lamang sa eastern section pa rin ng Mindanao at ilang bahagi ng eastern section ng Visayas dahil po sa tsansa ng mga katamtamang pag-ulan lamang. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi, tuloy-tuloy na pong magiging maayos at maganda ang lagay ng panahon ng halos sa buong bansa. Dumako na nga po tayo sa ating Advanced Weather Forecast. Dito nga po sa ating Advanced Weather Forecast, mapapansin nga po natin yung paglakas ng easterlies na umaabot na nga po yan hanggang sa parte ng Metro Manila. Pagdating naman po ng February 5, ito nga po yung kumpulan ng kaulapan na posibleng maging low pressure area. At pagdating naman po ng February 6, ay magkakaroon muli ng mga pag-ulan sa parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng February 7, tuloy-tuloy nga po may tsansa pa rin ng pag-ulan sa parte ng Mindanao. At pagdating naman po ng February 8, muling bubugso yung Northeast Monsoon o yung amihan at magkakaroon nga po tayo ng shear line dito sa parte ng extreme Northern Luzon at magkakaroon ng possible low pressure area dito nga po sa mismong shear line. At pagdating naman po ng February 9, dito po mapapansin natin mas malakas pa rin po yung bugso ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Asahan nga po natin may mga tsansa pa rin ng pagulan sa parte ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Pagdating naman po ng February 10, dito po mapapansin natin tuloy-tuloy pa rin po easterlies na ang umiiral sa ating bansa by February 11 hanggang February 12. Dito po mapapansin natin nananatili pong mas malakas yung bugso ng easterlies. Dito nga po yan sa may parte ng hanggang parte ng Visayas at yung Northeast Monsoon naman ay makakaapekto pa po yan sa may Luzon hanggang sa parte ng Metro Manila. Hanggang sa ngayon, wala naman po tayong anumang minomonitor na posibleng bagyo na makakaapekto o mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Halos lahat po ng bagyo ngayon, kung mapapansin natin sa ating weather forecast worldwide, sa may parte nga po ng Australia ang sunod-sunod po na bagyo ang nabubuo ngayon. Nandun po yung mas pinakamainit na temperatura sa ngayong buwan na to. Pero iba yung pag-iingat at paghahanda na sa ating mga kababayan na dahil unti-unti na nga po humihina yung amihan at pumapasok na nga po ng lumalakas na ang pagbugso nung easterlies. Kaya mag-iingat po tayo dahil nga po nalalapit na
yung posibilidad na maging tag-init. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.